Totoo bang hindi pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ang pagluhod at paglilingkod ng mga Katoliko sa kanilang mga imahen? Totoo bang ito'y katulad lamang ng paggalang na iniuukol sa mga bayani kapag nag-aalay ng mga bulaklak sa bantayog ng mga ito? Mga kaibigan, ang kasagutan sa programa ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Mga kaibigan, ating ibubunyag ang pagchap-chap ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo sa mga aklat Katoliko. Pati na itong pagdagdag sa aklat Katoliko na hindi naman talaga nakasulat at walang mabasa sa ginagamit niya na pahina. Pakinggan natin si Arnel Tumanan. Ito pa po, munting aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amezquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig. Sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Hindi po kami may sabi. Dito po sa aklat na isinulat ng pare, ang utos, pagbangon mo sa banig, ni hindi ka pa daw nakapaghihilamos. Okay. Diyon. Paano ba pinutol ni Arnel Tumanan at paano dinagdagan kahit hindi nabasa sa naturang aklat ang aklat Katoliko? Samahan ninyo ako mga kapatid sa ating live streaming Ipagtanggol ang Pananampalataya. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating YouTube Live? Inyong lingkod, Brad Windel Talibong. Muling makasama ninyo sa pagkakataong ito at ating sagutin ngayon, punto por punto, itong paggamit nila sa mga aklat Katoliko. Ang palaging paggamit nila sa mga aklat Katoliko. Pero bago dyan, shout out po kay Reverend Father Dion Acaso sa Military Ordinate of the Philippines, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, na sumusunod din sa ating live streaming. Maraming salamat po, Father. At sa mga kaparian na nagsunod, nagsubaybay, si Father Fran Villegas, at sa lahat, no? Lalo na sa Archdiocese of Osamis. So, kagabi ko nalaman, galing kay Father Dion Acaso sa Military Ordinate of the Philippines, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, na nagsubaybay din sila sa ating live streaming. At meron ding channel si Father Dion Acaso, mga kapatid, no? I-subscribe ninyo ang channel ni Father Dion Acaso sa Military Ordinate of the Philippines, Philippine Army, mga kapatid. No? Maraming salamat sa ating mga kaparian na subaybay. Ngayon, pakinggan natin ang mga ministro bago tayo magsimula sa pagsagot sa kanila kung paano nila ginamit
dahil hindi ito makapagsimula sa pangaral kung hindi gumagamit sa mga aklat Katoliko. Meron kasi silang aklat na tinatawag na aklat ng mga referensya kung anong pahina at anong pamagat sa mga aklat na kanilang ginagamit laban sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. At itong katekismo na ang may akda ay si Father Luis D. Amasqueta, mga kapatid, ito po ang pinaka-paborito nilang ginagamit. Pero nung ating binubuko si Arnel Tumana na ministro nila, na yung ginagamit niya, hindi talaga mabasa, dinugtungan lang niya na kahit hindi mabasa sa aklat na ito. At out of context ang paggamit. Kaya si Dan Libag na ministro, hindi na niya sinusunod yung paraan sa paggamit at pagbasa ni Arnel Tumanan dahil nabubuko na sila. Kinggan natin si Dan Libag, ministro ng Iglesia ni Cristong Tatag de Felix Manalo. Po ninyo, dito po sa kanilang aklat na pinamagatang Katesismo, ito po ay isinulat ng isang pare na nagngangalang... So nakita niyo mga kapatid, itong aklat na ito, Katesismo, ang ginagamit nila. At sino ang may akda? Di Amasqueta. Pakinggan po natin ang kanilang sinasabi. Dito po sa pahina 85, ganito ang nakasulat. Pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Mga kaibigan, utos po ng Iglesia Katolika sa kanilang mga kaanib na manikluhod sa harap ng krus o mahal na larawan. Yon ang kanyang pahayag, utos ng simbahan. Mabasa talaga ayon sa Katesismo dito, no? Pero sasagutin natin mga kapatid, kung lahat bang pagluhod sa harap ng larawan ay pagdiyos na batay sa Biblia, ito ang ating lilinawin. Paano dinagdagan ni Arnel Tumanan ang nakasulat kahit out of context at hindi mabasa, mga kapatid? Pakinggan muna natin si Arnel Tumanan. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amasqueta. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Hindi po kami may sabi. Dito po sa aklat na sinulat ng pare, ang utos, pagbangon mo sa banig, ni hindi ka pa daw nakapaghihilamos o nakapagmumumog. Agad ka na daw manikluhod sa isang larawan o sa isang krus. At pagka nakaluhod ka, ang sabi ng pare, sabihin mo, sinasamba kita. Okay, so yon ang pahayag ni Arnel Tumanan, mga kapatid. Pero ito po ang mabasa o pakibasa. Meron bang mabasa diyan na sinasamba kita? Ito kasi ang mabasa, mga kapatid, sa aklat na kanilang ginagamit. Sa pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o sa isang mahal na larawan. Mangyaring mag-antanda ka muna at saka magdasal ng tatlong Ama namin sa Santissima Trinidad. Sa Diyos Ama ay hihingi ka ng pananampalataya, 10 ng pag-alala nang di mo siya makalimutan. Iyon ang nakasulat. Wala dito sa aklat ang sinasabing sinasamba kita. Kaya narinig ninyo si Dan Libag, mga kapatid, napakalinaw po na
di na niya sinunod ang paraan sa pangaral na matawag nating isang uring pandaraya sa kaniyang kasamang ministro na dinagdagan ang nakasulat sa katisismo na ang may akda ay si Father Luis de Amasquita. Ngayon, tatalakayin natin mga kapatid kung masama ba ang paggamit ng mga rebulto. Ang pagluhod sa harap ng rebulto, lalo na sa mga santo, ito ba'y pag-Diyos mismo? Batay sa nakasulat sa Biblia. Ano po ba ang batayan nila ni Libag at ni Arnel Tumanan sa kanilang pagtuligsa sa pananampalataya ng simbahang Katoliko? Pakinggan natin si Libag. Ito po bang utos na ito ng Iglesia Katolika Romana ay sang-ayon po sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat dito sa mga banal na kasulatan? Pakinggan po ninyo. Babasahin po natin ang nakasulat dito po sa Exodo 20, mga talatang 3 hanggang sa talatang 5. Ganito po ang pahayag sa atin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salin lahi. Mga kaibigan, tuwirang pagsalangsang po o paglabag sa utos ng ating Panginoong Diyos ang aral ng Iglesia Katolika na manikluhod sa harap ng isang larawan. Okay, so iyon ang pahayag ni Dan Libag, mga kapatid, na tuwirang pagsalangsang sa utos ng Diyos ang manikluhod sa harap ng larawan. Tingnan po natin sa Biblia kung lahat bang panikluhod sa harap ng larawan ay pag-Diyos na mismo sa larawan. At kung ginagamit niya, ito talaga ang palagi nilang ginagamit, ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, na huwag kayong gumagawa ng anumang Diyos-Diyosan. Hindi po tayo totoo yan. Kaya, sa The Living Bible, napakalinaw po kung anong Diyos-Diyosan ang tinutukoy diyan. Yung araw, yung buwan, yung mga hayop, tinutukoy sa The Living Bible. Dahil, ano po ba ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan? Diyos-Diyosan, idol, sa Webster Dictionary po, idol is any representation of a false God. Ibig sabihin, ang Diyos-Diyosan, ayon sa Harper's Bible Dictionary, sa pahina 567, all idols are images, but not all religious images are idols. Kaya kung sinasabi nila na ang pagkakaroon ng imahen ay pag-Diyos na mismo, una, bakit si Felix Manalo may imahen? At ang pag-alay ng bulaklak sa imahen ay pag-Diyos na mismo, ang tanong, bakit po ba tuwing kaarawan ni Felix Manalo at tuwing kaarawan ng kanyang kamatayan, yung apo niya ay nag-aalay ng bulaklak? Kaya, tama ba pag lumuluhod sa harap ng rebulto, ang konklusyon ay pag-Diyos na agad? Una, mga kapatid, sabi ng Diyos sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 16, huwag kang magbibintang sa inyong kapwa. Hindi naman mabuti na dahil nakita niyo na kaharap ang mga larawan, ang konklusyon, Diyos na agad ang naturang mga images. Halimbawa, kaharap ninyo ang larawan ni Felix Manalo, ibig ba sabihin si Felix Manalo na ang diniyos niyo? So, yung ginagamit nila, halimbawa sa New International Version, mga kapatid,
na wala tayong tutol dyan. No? You shall not make yourself an idol in the form of anything in heaven above, or on earth beneath, or in waters below. Do not bow down to any idol or worship it. Wala po tayong tutol dyan. Mariing ipinagbabawal ang Diyos-Diyosan. Idol is any representation of a false God. At yun ay bawal ang iyumukod sa mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, kinikilala ba natin na idol o Diyos-Diyosan ang Mahal na Birhen Maria? Kung ang Mahal na Birhen Maria kinikilala natin na Diyos, so idolatry. Pero mag-ingat kayo dahil alam niyo naman na ang Iglesia ni Cristo, kahit si Eliseo Soriano, gumagamit sila ng aklat na ang aking Birheng Mariang tagapamagitan, na ang may akda ay si Father, sila si Flores at Alejandro, at sinasabi nila na diniyos. Mali. Dahil ito po ang opisyal at hindi po mabasa dito mga kapatid sa opisyal nating aklat na ang aking Birheng Mariang tagapamagitan, na ang Mahal na Birhen Maria ay tinatawag natin na Diyos. So, mag-ingat tayo sa kanilang paraan upang ang ating mga kapatid na palaging, lalo na sa mga Katoliko, mabulag sa katotohanan. So, ginagamit nila Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 9. You shall not make yourself an idol in the form of anything in heaven above, or on earth beneath, or in the waters below. Do not bow down to any idol or worship it. Yun ang palagi nilang ginagamit. Hindi tayo tutol dyan. Bakit? Ang tinutukoy dyan ay ang mga Diyos-Diyosan. Kaya sabihin nila, yan malinaw na ipinagbabawal ang Diyos-Diyosan. Yun kasi na talata ang kadalasang ginagamit bilang batayan ng ibang mga sulpot na sikta, mga kapatid, sa kanilang pagtuligsa at paninera sa simbahan Katoliko. At sinasabi nilang nilabag daw natin ang utos ng Diyos sa mga biblical verses na ginagamit nila na huwag sambahin at huwag yukuran yung anumang inanyuan. Tama ka sila. Dahil kung tingnan natin ang nakasulat sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 16, huwag kang magbibintang sa inyong kapwa. Di po ba? Isang malaking pagbibintang nila, mga kapatid, pero sabihin nila, hindi naman yan pagbibintang. Dahil may nakasulat umano sa katisismo. Pero sinapchap nila, mga kapatid. At kung tingnan natin sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 37, huwag mong husgaan ang inyong kapwa. At sabi nga sa 10 utos ng Diyos, huwag kang sasaksi na hindi katotohanan. Pero panay ang paninira gamit ang mga aklat Katoliko, mga kapatid, at sa kanilang sarili na konklusyon na tayo umano'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, kung batayan natin ang ginagamit na teksto sa kanilang paghusga na hindi naman opisyal natin na aral ang kanilang konklusyon, so, napakalinaw, nagkasala din sila. Kasi hinuhusgaan nila ang gawain ng simbahang Katoliko kahit hindi yan ang opisyal, kundi yung kanilang tuligsay batay lamang sa mali nilang akala. Mga kapatid, ang Diyos mismo ay nag-utos na gumagawa ng rebulto o imahen para sa kabanalan ng tao. Alam kaya nila yon? Alam nila talaga yon. Kung kasalanan, mga kapatid, ang paggawa ng mga imahen o rebulto, ang tanong, bakit ang Diyos mismo ay nag-utos na gumagawa ng imahen o rebulto? Sinasabi pala
sa ibang mga sekta na kahit ang Diyos nagkamali din? Ilang bisis ba? Batay sa Biblia, ang Diyos nagpagawa ng rebulto ayon sa Biblia. Bakit hindi nila yan nabasa? Halimbawa, mga kapatid, balikan muna natin, bago natin ituloy ang pagsagot, si Dan Libag. Balikan natin. Ano po ba ang nagagawa ng sumasalangsang o lumalabag sa utos ng ating Panginoong Diyos? Kabanalan po ba? Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nakasulat dito po sa unang Juan, sa 3:4. Ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Mga kaibigan, hindi po kabanalan ang nagagawa ng sumasalangsang sa kautusan. Yung pagsalangsang sa kautusan ay hindi magdala sa iyo ng kabanalan. Ngayon, kung ang lahat ng paggawa ng larawan ay isang pagsalangsang sa kautusan, ang tanong natin, bakit gumagawa ang iglesia ni Felix Manalo ng larawan mismo na tanso ni Felix Manalo? Okay, tuloy natin siya. Kasalanan sa Diyos. Kaya hindi po ikababanal kundi ikapagkakasala sa Panginoong Diyos ang aral ng Iglesia Katolika Romana na pinaluluhod nila ang kanilang... Ipinagkakasala umano sa Diyos, mga kapatid, ang aral ng Iglesia Katolika na pinaluluhod nila ang pinaluluhod natin umano ang mga sumasampalataya sa harap ng larawan. Balik natin siya. Sa harap ng krus o larawan. Paano po ang iminamatwid ng mga depensor katoliko na ang pagbabawal ng Diyos ay tungkol sa pagsamba sa mga rebulto? Hindi raw naman nila sinasamba ang mga rebulto o larawan kapag lumuluhod sila sa harap ng mga ito. Ayon po sa kanila, mga kaibigan, paggalang lamang daw yon. Gaya daw yon ng paggalang na iniuukol sa mga bayani kapag ka nag-aalay ng mga bulaklak sa mga rebulto o bantayog nila. Mga kaibigan, simpleng tanong lang po, mga giliw po naming mga kababayan. Kailan po ba niluhuran at dinasalan ang mga rebulto o bantayog ng mga bayani? Opo, inaalayan po ng bulaklak, minsan po ay sinasaluduhan pa. Pero kailanman po ay hindi po niluluhuran ang mga bantayog ng mga bayani. Yun ang pahayag niya, mga kapatid. So ang tanong, batay sa Biblia, ang pagluhod ba batay sa Biblia, mga kapatid, ay nangangahulugan na pagdiyos na? Ating patunayan na may naganap na pagluhod sa harap mismo ng larawan, ngunit hindi ibig sabihin na ang larawan ay diniyos na. At kung tingnan nga natin, sa Biblia, napakaraming bisis ang Diyos mismo nag-utos na gumawa ng larawan. Halimbawa nito, yung larawan ng ahas na tanso, mga kapatid, sa Bilang Kapitulo 21, versikulo 7 hanggang 9. Ito pong mabasa natin. Inutusan si Moises na gumawa ng rebulto ng mapaghimalang ahas na gawa sa tanso. Ang tanong, kung bawal talaga ang lahat na imahen o larawan, bakit po ba ang Diyos mismo nag-utos kay Moises upang ang kaniyang kapangyarihan ay iparating sa lahat ng mga tao sa pamamagitan ng isang larawan na ahas na tanso? Ibig sabihin, hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, mula pa noon, ang Diyos ay nag-uutos na may larawan na kaniyang pinahintulot para sa kaligtasan at kabanalan ng mga sumasampalataya. Bakit pa ba? Inuutos niyang gumawa ng larawan ng ahas ng tanso kung siya
Alam naman natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Bakit idinaan pa niya sa pamamagitan ng larawan? Kung lahat ng mga larawan o imahen ay Diyos-Diyosan, tingnan natin sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 18 hanggang 22. Ito po ang ating mabasa. Nagpagawa ang Diyos ng rebulto ng dalawang anghel na kirubin na yari sa ginto at nakalagay sa gitna ng Ark of Covenant. Yun ang makita natin mga kapatid. No? So, ngayon, ang tanong, bakit ang Diyos mismo nag-utos na magawa ng dalawang kirubin kung lahat ng mga larawan sa Exodo Kapitulo 20, sa cloud yan ang mga kerubin dahil sinasabi diyan yung mga Diyos-Diyosan na nasa himpapawid, yung nasa langit. Kaya napakalinaw kung ano ang ibig sabihin at tinutukoy diyan sa The Living Bible. Yung buwan, araw, mga bituin, yung mga ibon, yung mga isda, yung mga hayop na tinatawag noon na Diyos-Diyosan, yun ay pinagbabawal. Pero katunayan mga kapatid, hindi lahat ng mga rebulto ay ipinagbabawal ng Diyos. Ang ipinagbabawal ay ang Diyos-Diyosan. Kaya, kung tingnan niyo ang Exodo Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 19, tingnan niyo sa Biblia. Di ba utos ng Diyos, si Propeta Josnias, inutosan ng Diyos na kailangang iwasakin ang lahat ng mga imahe ng Diyos-Diyosan. Winasak, sinunog. Ngunit, nang nakita nila ang monumento ng propeta, sabi ni Propeta Josnias, huwag niyo yang galawin. So, ibig sabihin, yung Diyos-Diyosan ay sinunog. Pero ang monumento ng propeta, huwag niyong galawin. Tingnan niyo, dahil kung aanib kayo sa mga solpot na sikta, ito hindi nila talaga babasahin sa mga kaanib nila. Kung ang Diyos ba'y nag-utos na magawa ng mga rebulto, halimbawa sa Exodo Kapitulo 26, versikulo 1, di ba napakalinaw na ang Diyos mismo nagpagawa ng rebulto? Sa ikalawang Kroniko, Kapitulo 3, versikulo 7, ikalawang Kroniko, Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 14, di ba nagpagawa din ang Diyos ng rebulto ng kerubin, anghel? Sa ikalawang Hari, Kapitulo 6, versikulo 23 hanggang 29, di ba nagpagawa din ang Diyos ng rebulto? Sa Bilang Kapitulo 7, versikulo 89, kung tingnan natin, kinausap ni Moises ang Diyos sa gitna mismo ng dalawang rebultong kirubin. Ibig ba sabihin, kung ang batayan natin ay Bilang Kapitulo 7, mga kapatid, diniyos na mismo ni Moises ang dalawang kirubin? So, napakalinaw po, ang daming bisis nagpagawa ang Diyos. So, kung mali ang paggawa ng rebulto, bakit nagpagawa ang Diyos ng mga iyan? Hindi lang yan, mga kapatid. Ito pa ang mga katunayan na hindi bawal sa Diyos o hindi ipinagbabawal at hindi mali para sa Diyos ang gumagawa ng rebulto sa mga banal. Halimbawa, tingnan nyo sa Biblia niyo, Ezekiel, dito muna tayo sa unang Hari, Kapitulo 7, versikulo 29. Nagpagawa ang Diyos ng imahe o inanyuan ng leon, baka at kirubin. Nasa unang Hari, Kapitulo 7, versikulo 29. Dahil mariing tinuligsa din ni Dan Libag, bakit umano si St. Francis de Assisi, merong mga kalapati, bakit umano na si ito, pakinggan natin siya muna, mga kapatid. Sa Iglesia Katolika Romana po, bakit po ba ipinag-utos na lumuhod sa harap ng krus o larawan ng kinikilala nilang mga santo at mga santa? Pakinggan po ninyo, sa aklat nilang pinamagatang
Catechism of Christian Doctrine, number 3, sa pahina 87 ay ganito po ang ating mababasa. Ito, iisa-isahin natin to. Bukas, itong Catechism of the Catholic Church, ating sasagutin ito mga kapatid. Kung paano ginamit nila at ginamit nila sa mali nilang pag-unawa. Okay, tuloy natin. Ang pagsamba ba sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan? Hindi. Sumasaklaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, isa pong malaking kasinungalingan ang pagmamatwid ng ilang depensor katoliko na paggalang lamang sa may larawan ang ginagawa nilang pagluhod sa mga rebulto at imahen. Maliwanag na maliwanag po ang turo ng Iglesia Katolika. Sinasamba nila hindi lamang po ang katauhan ng kanilang mga santo, kundi maging ang tinatawag nilang mga relikya at mga larawan ng mga ito. Ang isa pa... Yun ang pahayag ni Dan Libag, mga kapatid. Ang paggamit niya sa aklat nating Katoliko sa salitang pagsamba. Ang salitang pagsamba, isa ba ang ibig sabihin ang kahulugan niyan? Worship, nangangahulugang adoration na. Ngayon, patunayan natin mamaya mga kapatid na mali ang kanilang paggamit sa naturang aklat. Pero isa-isahin natin ito. Ginagamit nila yung relikya. Pero tingnan niyo ang Pasugo Magazine, Marso 1965, pahina 5 ni Benjamin Santiago. Kayong Iglesia ni Cristo, kung meron kayong kopya, sige. Tingnan niyo ang Pasugo Magazine, 1965, pahina 1 ni Benjamin Santiago. Ito ang ating mabasa. Noong ipagdiwang namin ang ika-50 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo sa pagtitipon daw na ginawa namin sa Araneta Coliseum, ay iniligay daw sa gitna ng libu-libong kaanib ang relikya ng tronong likmuan sa yumaong si kapatid na Felix Manalo. Ang sabi niya ay, tutol kami sa relikya at ayaw daw kami sa relikya. Kailan ba namin sinabi ito? Meron ka bang maipakitang katibayan na sinabi namin yan? Hindi kami sa relikya tumututol. Walang masama sa relikya. Naku ha? Pag relikya pala ni Felix Manalo, mga kapatid, walang masama. Pag relikya sa mga santo, abay, Diyos-Diyosan na. Halimbawa, dito naman tayo sa mga imahen, sa mga larawan. Ito, Pasugo Magazine sa pangunahing tudling, Pangulong Tudling, na ang may akda ay si Benjamin Santiago, sa Marso 1965, pahina 1. Ito ang ating mabasa. Kung ginagamit ang katawagang, sandali muna, dito tayo, sa Marso 1965, 1965, sa pahina 2. Ito ang ating mabasa. Katulad din naman sa larawan ng medalya ni kapatid Manalo. May larawan pa sila sa medalya ni Felix Manalo. No? Larawan sa medalya ni Felix Manalo. Okay. Katulad din naman sa larawan ng medalya ni kapatid na Manalo. Hindi ang lahat ng paggawa ng larawan ay ipinagkakasala ng Diyos. Iyan ay nasa pinag-uukulan ng larawan. Yun pala ang argumento nila. Bakit? Pag larawan ng ating Panginoong Hesus, larawan ng Mahal na Birhen Maria, napaka-allergic nila.
paglarawan ni Felix Manalo, abay hindi umano bawal at hindi nagkasala pag gumagawa ng larawan ni Felix Manalo. Balikan muna natin sila. Iminamatwin ng mga depensor katoliko ukol sa ginagawa nilang pagsamba sa mga larawan ay ang pagpapagawa ng Panginoong Diyos sa panahon ni Moises ng larawan ng kerubin at ahas. Mga kaibigan, tama po bang pagbatayan ito para gumawa ng mga larawang yuyukuran at paglilingkuran? So, dahil alam pala nila mga kapatid na may utos ang Diyos na gumagawa ng ahas na tanso sa bilang na ating tinalakay kanina at larawan ng kerubin, kaya ang kanyang tanong, tama po ba na ito'y batayan o panggumawa ng larawan na yuyukuran? Ang tanong, ano po ba ang batayan ng Iglesia ni Cristo din? Natatag ni Felix Manalo nang gumawa sila ng imahen o larawan ni Felix Manalo na inaalayan nila ng bulaklak. Saan po ba sila nanguha ng talata upang gamitin nilang batayan sa paggawa ng medalya ni Felix Manalo? Okay, tuloy natin. Yun po bang mga larawang nabanggit ay ipinagawa ng ating Panginoong Diyos kay Moises para luhuran o sambahin gaya po ng ginawa ng Iglesia Katolika Romana sa kanilang mga imahen at rebulto? Kaya, balik natin sa kanila. Kung kanilang batayan, mga kapatid, ang Exodo 25:19-22 sa paggawa sa larawan ni Felix Manalo, yun po ba ang kanilang batayan upang ang larawan ay kanilang pag-alayan? Ipakita ko sa inyo yung picture, mga kapatid, kung paano nila inaalayan ng bulaklak ang imahe ni Felix Manalo. Yun po ba ang batayan upang gawing medalya? Saan ilagay ang medalya? Di ba isusukot sa leeg? Medalya ni Felix Manalo. Okay, tuloy natin siya. Po natin yan. Ganito po ang mababasa natin dito po sa Exodo 25 sa talatang 18. Ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. At gagawa ka ng 2 kerubing ginto na yari sa pamukpok iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, nang ipagawa po ng ating Panginoong Diyos kay Moises, ang 2 kerubing ginto, wala po siyang iniutos na luhuran o sambahin ang mga ito. Okay, iyon ang kanilang konklusyon. Walang utos mabasa letra por letra. Ang tanong, wala ba silang nabasa sa Biblia na sa harap sa mga larawan o imahin ng mga kerubin, may mga lumuluhod sa harap na ito? May yumuyukod sa harap na ito? Akala siguro nila ay Biblia ay may isang verso lang. Di man natin mabasa letra por letra na inuutos ng Diyos, lumuluhod kayo sa harap. Pero ang tanong, wala bang mabasa na may lumuluhod sa harap ng Ark of Covenant kung saan nakalagay itong 2 mga imahe na kerubin? Wala naman tayong mabasang inutos ng Diyos. Pero may mabasa tayong lumuluhod sa harap ng Ark of Covenant. Ibig ba sabihin, sila'y nagkasala dahil ginawa nila yan kahit walang mabasa letra por letra? Halimbawa, yung tinalakay nating ikalawang hari, kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18. Wala tayong mabasa letra por letra na ang Diyos ay nag-utos na gagawa kayo ng rebulto, ng monumento, ng propeta. Wala tayong mabasa letra por letra. Pero mabasa natin sa ikalawang hari, kapitulo 23, 15, 17, na habang winasak ang mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan, nakita nila ang rebulto ng propeta. At nang nagtanong si propeta Diosnias, kaninong rebulto yan? Ang sagot ng mga tao, rebulto yan sa propeta. Tingnan nyo ang ikalawang hari, kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18. At ano ang sagot ni propeta Diosnias?
huwag niyong galawin. Oh, so, ibig sabihin, napakalinaw na yung ipagiba, yung ipawasak, ay ang imahen ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit, yung imahen ng banal ay huwag niyong gawin. Huwag niyong gibain. Kung tingnan natin ang Ezekiel Kapitulo 41, tingnan niyo mga kapatid, Ezekiel 41, 18 hanggang 22. Napakalinaw po na ang templo sa Jerusalem ay napuno po ng mga imahen. May mga larawan ng mga kirubin. Tingnan niyo ang ikalawang Kronikas Kapitulo 3, versikulo 15. Di ba? Nagpagawa ng rebulto ng punong palma, palm tree mga kapatid, sa loob mismo ng templo. Napakarami pa. Halimbawa, sa ikalawang Kroniko, Kapitulo 4, versikulo 5, tingnan nyo, may imahin ng bulaklak. Sa ikalawang Kroniko, Kapitulo 4, versikulo 15, tingnan nyo, may imahin ng dagat-dagatan. Sa ikalawang Kroniko, Kapitulo 4, versikulo 3 hanggang 4, ituloy na natin sa 15, may imahin ng baka at marami pang iba. Katulad ng tigre, tao, hayop, sa loob mismo yan ng templo. Balikan natin si Dan Libag, mga kapatid. Nang ipag-utos po ng ating Panginoong Diyos ang paggawa ng tansong ahas naman, wala rin pong utos na luhuran o sambahin ito. Ganito po ang mababasa natin dito po sa Aklat ng Mga Bilang sa 21, sa talatang 8. Pakinggan po natin. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin at mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. Mga kaibigan, ang dahilan po kaya iniutos ng ating Panginoong Diyos kay Moises na gumawa ng ahas na tanso ay upang huwag mamatay ang sino mang Israelita na nakagat ng ahas na noon ay ipinadala ng ating Panginoong Diyos dahil sa pagsasalita ng laban sa kanya at kay Moises. Okay, dito, ito muna tayo. Una, alam naman natin na ang Diyos ay makapangyarihan at maaari niyang gamutin ang sino mang nakagat sa mga makamandag na ahas. Ang tanong, bakit po ba ang Diyos nagpagawa pa ng imahen o larawan ng tansong ahas upang ang kanyang kapangyarihan ay ipadaan sa pamamagitan nito upang sino man ang nakagat sa mga makamandag na ahas na titingin sa ginagawang tansong ahas, mga kapatid, ay sila'y gagaling. Bakit ba? Ang Diyos nagpagawa kung alam naman natin na ayon sa kanilang batayan, bawal talaga ang lahat ng mga imahin. Ibig sabihin, bawat imahin na may pahintulot ang Diyos ay may purpose. Okay, tuloy natin. Ang mga Israelita ay matuksong pagsunugan ng kamangyan o sambahin ang ahas na tanso, pinagputol-putol po ito ng matuwid na haring sa Ezekias. Yan po ay mababasa natin dito naman po sa ikalawang Wala po tayong tutol, mga kapatid, na pinaputol-putol ng sinamba at dahil kinikilala na nila ng Diyos, dahil instead na ang Diyos na makapangyarihan ang dapat kilalanin, abay, may grupong mga tao na kinikilala na nila na Diyos mismo ang tansong ahas. Kaya nga, pinuputol-putol. Hanggang po ninyo sa 18.1. Babasahin din po namin ang mga talatang 4 hanggang sa talatang 6 pa. Nangyari nga, ng 3 taon ni Osias na anak ni Ela na hari sa Israel, na si Ezekias na anak ni Akas na hari sa Huda ay nagpasimulang maghari. Kanyang inalis ang mga mataas na dako at sinira ang mga haligi at ibinagsak ang mga asera at kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises, sapagkat hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel
at pinanganlang Nehustan. Siya'y tumiwala sa Panginoon na Diyos ng Israel, na anupat nang mamatay siya ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari sa Huda o sa nangauna man sa kanya. Sapagkat siya'y lumakip sa Panginoon, siya'y hindi humiwalay ng pagsunod sa kanya, kundi iningatan ng kanyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises. Magiliw po naming mga taga-subaybay, pinagputol-putol po ng haring si Ezekias ng sambahin ng mga Israelita ang ahas na tanso. Di po tayo tutol niyan, mga kapatid. Dahil ang intensyon ng mga Israelita ay kinikilala nila ng Diyos, kaya pinuputol-putol. Ngunit ang tanong, batay sa Biblia, yun bang salitang pagsamba ay isa lang ang ibig sabihin, isa lang ang kahulugan niyan? Meron ba sa Biblia na salitang pagsamba ngunit nangangahulugan na paggalang? Yan ating tatalakayin, mga kapatid, dahil sa paggamit nila ng aklat Katoliko, out of context itong mga ministro ni Felix Manalo. Okay. Tuloy natin. Hindi po ba isang katotohanan ng mga Katoliko kapag ka po nakabalita na ang umano'y naghihimalang rebulto, lumuluha daw po ng dugo, naglakad daw kaya napuno ng amorseko ang damit, gumalaw daw yung kanilang imahen o rebulto, at iba't iba pa na tinatawag nilang himala, mga kaibigan, abay, dinadagsa po nila at pinupuntahan ng mga rebultong ito. Katakot-takot na pag-aalay po ang kanilang ginagawa. Okay, yun ang kanilang pahayag. Pero hindi nila alam, totoo naman, na may mga dumadagsa pag makarinig na may naghihimala na rebulto. Pero sa official teaching ng Simbahan Katoliko, meron tayong discernment of mystical phenomenon. May investigation pa na gawin diyan ang Simbahan Katoliko upang patunayan kung ito ba'y galing sa Diyos o ito ba'y galing sa demonyo. Hindi agad paniniwalaan. Yun ang official na teaching ng Simbahan Katoliko. Tuloy natin si Lima. Sa mga imahen. Mga kaibigan, ayon na rin po sa mga paring Katoliko pa rin. Anong uring kasalanan po ba ang idolatriya o pagsamba sa mga larawan na kung tawagin ng Biblia ay mga Diyos-Diyusan? Abangan po ninyo, ipagpapatuloy po natin ang ang gagamitin naman nila ngayon, aklat Katoliko, mga kapatid, yung tinatawag na Passion Genesis. Nasa aklat kasi nila yan ng referensya kung anong aklat Katoliko ang kanilang i-chap-chap. Okay, pakinggan natin. At hindi rin daw po pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ang ginagawa nilang ito. Manapa, ayon sa kanila, ay pagpipitagan lamang sa mga nasa likod ng mga naturang larawan. Ang sinasabi po nila, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ay taliwas sa ginagawa nila. Alam din po kasi ng Iglesia Katolika Romana kung gaano kasama ang pagsamba sa mga larawan. Ang tawag po dito ay idolatria. Alam pala nila, mga kapatid, na inuutos natin na masama ang pagsamba ng mga larawan, idolatria, pero binibintangan nila tayo na diniyos na natin ang mga imahe natin dahil sa mali nilang akala. Tuloy natin. Sa mga paring Katoliko, anong uring kasalanan ang idolatria o pagsamba sa mga larawan na kung tawagin nga po ng Biblia ay mga Diyos-Diyusan? Ang babasahin po namin ay isang aklat Katoliko po. Ang pabagat, Pasyong Genesis. Dito po sa pahina 16, ganito po ang kanilang sinasabi. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva. Anakin ang idolatria na anumay sinasamba, pinaparang Diyos nila. Mga kaibigan, mismong pasyon po ng Iglesia Katolika Romana ang nagsasabing lalong dakilang sala o napakalaking kasalanan ang idolatria. So alam pala nila, mga kapatid, na itinuturo natin na lalong dakilang sala ang pag-idolatria
Kaya bakit binibintangan tayo nila mga kapatid na pag Diyos na? Dahil po ba yumuyuko tayo, bowing or kneeling before the sacred images? Ang tanong, kung ang pagyuko, pagluhod sa harap ng larawan, pag Diyos na ba yun? Ayon sa nakikita nilang mga ginagawa ng simbahang Katoliko na lumuluhod tayo, kaya daw diniyos na natin, mga kapatid, yun lang ay maling akala ng ating mga kapatid. Bakit? Dahil napakalinaw naman na kahit sa Old Testament, yung templo ng Diyos mismo ay may mga larawan, mga rebulto, inuukit, inanyuan sa loob mismo ng templo ng Diyos. So, ibig ba sabihin, ang mga Israelita noon ay sumasamba na ng mga Diyos-Diyosan sa loob ng templo ng Diyos? Tingnan muna natin mga kapatid kung anong itsura sa templo ng Diyos batay sa nakasulat sa Biblia. Okay, tingnan natin. Sa Biblia, hindi lahat, balikan muna natin yung pagluhod, no? Sa Biblia, mga kapatid, hindi lahat ng pagluhod ay nangangahulugang pagdiyos na o pagsamba na. At ang panalangin ay hindi din nangangahulugang pagdiyos na. Isa-isahin po natin ito mga kapatid, itong mga tuligsa ng ating mga kapatid sa sulpot na sekta. Ating linawin ang kanilang mga maling akala sa nakita nila sa mga debosyon nating mga Katoliko. Isa-isahin natin itong mga atake nila. Una, yung luhod, kung pakinggan natin si Arnel Tumanan mga kapatid, yung pagluhod umano, katumbas niyan ay pagsamba. Pakinggan natin si Arnel Tumanan ha. Ang pagluhod, katumbas ay pagsamba. So, kung yun ang konklusyon nila, awit Kapitulo 95, na ang pagluhod ay katumbas pagsamba, di po ba lumuluhod sila sa harap ni Eranio Manalo, ni Eduardo Manalo, habang nagsagawa ng ordinasyon? Pakinggan muna natin siya. Pakinggan po ninyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalag sa atin. Yung pagluhod, katumbas pagsambe. So, yon ang pahayag ni Arnel Tumanan mga kapatid. Ang pagluhod, katumbas ay pagsamba. Kaya po, sinasabi ng mga ibang sekta, lalo na sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, na sinasamba daw natin ang mga rebulto. Dahil niluluhuran daw natin ito. Naalala ko yung public debate namin ni Rizalito Ocampo sa Osamis 2002, yun. 2002. Naganap ang public debate. Ang topic namin, paksa namin ay resolve that the Catholic Church, the one holy Catholic Church, is the true church founded by Jesus Christ. Pero, lumihis sa paksa ang ministro nila. Dahil, unan niyang tanong sa akin, ito Mr. Talibong ang tanong, very elementary question, ngunit pang knockout. Anong tanong niya? Ang sabi niya, batay sa nakasulat sa Roma 16:16, anong nakasulat? Iglesia ni Cristo o Iglesia Katolika? Sagutin mo. So, sinagot ko. Ang nakasulat sa Roma 16:16 ay tumutukoy sa tunay na iglesia. At ang tunay na iglesia ay napatunayan din
at nakasulat sa inyong Pasugo Magazine na ang sabi again ito, even secular history show a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Yon ang nakasulat sa Roma 16:16, pinatunayan sa Pasugo Magazine that the true Church of Christ is the Catholic Church. Uy, lumihilihis siya mga kapatid. Alam niyo ba nung follow-up niya na question? Kaya nga, hindi nila magawang i-upload sa YouTube ang naturang debate. Challenge natin sila. Sige nga. I-upload niyo sa YouTube. Yung hindi chap-chap, ha? Ang debate namin ni Rizalito Ocampo dito sa Osamis. Dahil lumilihis si Rizalito Ocampo. Ang tanong niya kasi mga kapatid, ito ang tanong, bakit kayong mga Katoliko lumuluhod sa mga santo? Di nag-object ako sa moderator. Objection, moderator. Out of topic. Ang paksa natin tungkol sa Iglesia. Ngunit siya nagtatanong tungkol sa doktrina ng Simbahang Katoliko regarding sacred images. Yung moderator namin ay si Judge Paz Vigada. No? Sabi ni Judge Paz, Brother Windel, yung sacred images ay doktrina ng Simbahang Katoliko. Kaya dapat mong sagutin, nagsigawan ang mga miyembro ng iglesia ni Felix Manalo, mga kapatid. Sagutin. So kaya yun ang ruling ng moderator. So sabi ko na okay, yung tanong ay mali. Bigyan ko ng pagkakataon ang negative side na baguhin niya ang maling tanong. Sabi ni Ocampo, Mr. Talibong, nilayo niyang microphone. May sinabi siya, huwag mo akong utosan, sagutin mo ang tanong. Bakit kayong mga Katoliko'y lumuluhod sa mga santo? Sabi ko, ikalawang beses, mali ang tanong, kaya bigyan ko ng pagkakataon na baguhin ang maling tanong. Sabi niya, nagsigawan mga tao, sagutin. Sabi ng moderator, sagutin mo ang tanong. Sige, sasagutin ko ang tanong kahit mali. Ito ang sagot sa mali mong tanong. Ang maling tanong, bakit kayong mga Katoliko lumuluhod sa mga santo? Mali. Dahil walang Katolikong lumuluhod sa mga santo. Ang daming mga Katoliko, pag ang imahe ng santo ang niluluhuran namin, hurot, ubos, kawasak ang mga santo. Kaya mali ang tanong. Kaya binago niya. Hindi! Bakit kayo lumuluhod sa harap naman? Kaya nga sabi ko, mali na yung unang tanong mo. Binigyan kitang pagkakataon upang babago. Yon mga kapatid. No? Mag-ingat. Dahil mali talaga, no? Ngayon, isa-isahin natin ito. Yung pagluhod o mano, katumbas, narinig nyo naman si Arnel Tumanan, na isang ministro ng Iglesia ni Cristo, ang pagluhod, katumbas, ay pagsamba. Balikan natin siya. Nakaluhod. At doon sa sinasabi, halata mo na kahit itanggi pa hindi kami sumasabat. Ba't ka nakaluhod? Hindi kami sumasamba. Ba't sinasabi? Hindi kami sumasamba. Bakit ka nakaluhod? Ibig sabihin, kung hindi kayo sumasamba ni Eranio Manalo o ni Eduardo Manalo, bakit kayo lumurod sa harap niya? Okay, tuloy natin. Ng bibig mo, sinasamba kita. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas dun, pagsamba Ito yan talaga. Ang pagluhod, katumbas ay pagsamba. Lumuluhod kayo sa harap ni Eranio, sa harap ni Eduardo. Ibig sabihin, sinasamba niyo sila si Eranio o si Eduardo. Okay, tuloy natin. Sahin ko po itong awit 95. Ang talata po ay 6. Pakinggan po ninyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalag sa atin. Yung pagluhod, katumbas pagsambe. Yan ang konklusyon, ang pagluhod, mga kapatid,
katumbas daw ay pagsamba. Kaya sinasabi nila na sumasamba tayo sa mga santo dahil nakaluhod tayo sa harap ng mga larawan ito. Mga kapatid, sa katunayan, pagyuyukod o kaya lumuluhod tayo sa harap ng imahen, sa larawan o kaya sa estatwa, hindi yan nangangahulugang pagsamba na agad. Bakit? Dahil kung susuriin natin ang Biblia, maraming basihan sa Biblia na hindi lahat na pagluhod ay nangangahulugang pagsamba. Kundi, ito'y pagpakita ng paggalang, pagpakita ng pagrespeto. Halimbawa, mga kapatid, tulad sa ginagawa ni Judith. Baka hindi nila yan nabasa sa Biblia. Anong mabasa? Magandang balita, Biblia. Judith Kapitulo 14, versikulo 7. Itinayo nila siya at siya'y nagpatira pa sa paanan ni Judith bilang pagbibigay galang at pagpuri sa iyo ay aawitin sa lahat ng kampo sa Huda at sa gitna ng mga bansa. Magiging sila kapag manginginig sila kapag marinig ang iyong pangalan. O, di po ba? Judith 14:7, magandang balita Biblia. Di ba nagpatira pa sa harapan, sa paanan ni Judith? O, napakalinaw mga kapatid. So, ngayon, saan ang sinasabi? Pag magpatira pa, katumbas. Pagsamba na. Dito sa verso, ang pagpatira pa o pagluhod o pagyukod ay nangangahulugang paggalang. Tulad din sa ginagawa ng mga Katoliko, mga kapatid. Lumuluhod tayo sa harap ng mga imaheng estatwa ng mga santo, sa harap ng larawan ng Mahal na Birhen Maria, na ina ng ating Panginoong Hesus, ina ng simbahan. It means, ginagalang natin ang imahe nila sa pamamagitan ng pagluhod. Hindi kinikilala natin na sila'y Diyos. Halimbawa, sa Biblia, meron po bang mabasa na ang pagluhod ay nangangahulugang paggalang? Okay, magandang balita Biblia, mga kapatid. Unang Samuel Kapitulo 28, versikulo 14. Ito po ang ating mabasa. Itinanong ni Saul, ano ang itsura? Isa siyang matandang lalaking nakabalabal. Sagot ng babae. Natiyak ni Saul na si Samuel ang tinutukoy ng babae. Kaya siya'y nagpatira pa at nagbigay galang. So, napakalinaw mga kapatid, ayon sa unang Samuel, Kapitulo 28, versikulo 14, yung pagpatira pa ay pagbigay galang. Pero ano ang sabi ni Arnel Tumanan? Ang pagluhod katumbas pagsamba. Nakaluhod. At doon sa sinasabi, halata mo na kahit itanggi pa hindi kami sumasamba. Ba't ka nakaluhod? Hindi kami sumasamba. Ba't sinasabi ng bibig mo, sinasamba kita? At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas doon, pagsamba Yun. Ang kanilang pahayag, ang pagluhod, katumbas ay pagsamba. Kung gayon, mabasa natin sa unang Samuel Kapitulo 28, versikulo 14. Si Saul lumuluhod, nagpatira pa dahil kay Samuel. Ibig ba sabihin, diniyos na ni Saul si Samuel? Mga kapatid, napakalinaw. Paggalang, pagrespeto ang dahilan kung bakit siya lumuluhod. Kaya si Saul ay lumuluhod, nagyuko siya sa lupa sa harap ni Samuel. Take notice mga kapatid, sa talatang iyan, napakatagal ng patay si Samuel. Kung tingnan natin ang Biblia. Pero nagbigay pugay sa pamamagitan ng pagpatira pa, pagluhod si Saul sa kanya bilang pagtanda at paggalang.
At hindi yon pagsamba, mga kapatid. Mga kapatid, ganun din ang mga Katoliko. Hindi pagsamba ang ibinigay natin habang tayo yumuyuko, habang tayo lumuluhod, kundi pagbigay galang, pagrespeto sa matagal ng patay na mga santo, banal, na mga bayani sa tang pananampalataya, at paggalang sa Mahal na Birhen Maria, paggalang ng ating Panginoon Jesucristo, ang ating ipinakita na pagluhod sa harap ng mga imahen at hindi bilang pagdiyos ito. Kung tingnan natin, ang templo ng Diyos mismo ay puno-puno. Balikan natin, puno-puno ng mga revolto, ng mga imahen. Batay sa mabasa natin, mga kapatid, sa Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 18 hanggang 25. Pwede niyong basahin yan kung ano ang kasulat. Di ba, makita niyo, puno-puno ng mga imahen. At kung tingnan natin, mga kapatid, sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 46, ang batang si Jesus sa templo, pumasok. So, alam natin na sa Old Testament na binasa natin na ang templo ay puno ng imahe o rebolto ng mga banal. So, ibig ba sabihin, batay sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 46, dahil ang ating Panginoong Hesus ay pumasok sa loob ng templo ng Diyos, si Hesus ay nagdasal sa templo ng Diyos. Mga kapatid, ibig ba sabihin, sa Lucas Kapitulo 22:41, lumuluhod din siya. Ibig ba sabihin, diniyos na niya ang mga imahen? So kapag lumuluhod ba ang ating Panginoong Hesus sa mga larawan na nasa loob mismo ng templo ng Diyos, ibig ba sabihin na ang larawan ng mga tao, leon, anghel, na nasa loob ng templo, yung bulaklak, yung kahoy na palma, ibig ba sabihin, yon ang kinikilalang Diyos-Diyosa na? Yon ang maling akala sa ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. At kung tingnan natin, mga kapatid, ito ang patunay na at ebidensya na ultimo ang mga mahalagang tao sa Biblia lumuluhod sa tao. Lumuluhod sa tao at sa rebolto bilang paggalang at hindi pagdiyos mismo. Halimbawa, tingnan niyo ang Genesis Kapitulo 23, versikulo 7. Di ba mabasa diyan? Si Abraham, ay, kung makita ninyo, kinausap siya ng tao at iginalang sa unang Samuel Kapitulo 24:8, si David ni yukuran para magbigay galang sa hari. Yun ang mabasa natin. Ibig ba sabihin, diniyos na agad? Sa Gawa Kapitulo 9, versikulo 40, anong mabasa? Di ba si Apostol Simon Pedro lumuluhod mismo sa harap ng isang bangkay? Tingnan nyo, Gawa Kapitulo 9, versikulo 40. Ibig ba sabihin, dahil si San Pedro ay lumuluhod sa harap ng bangkay, ang bangkay ay nagiging Diyos na? Sa Isaias Kapitulo 38, versikulo 2, si Ezekias, mga kapatid, nagdasal na nakaharap at nakaluhod sa pader. Ibig ba sabihin, ang pader ay sinasamba na nila Diyos? Sa Genesis Kapitulo 33, versikulo 3, si Jacob, niluhuran ng 7 ulit sa harap ni Esau. Ibig ba sabihin, diniyos na? Sa unang hari, Kapitulo 2, versikulo 19, si Salomon, yumukod sa harap ng kanyang inang, si Bathsheba. Kung ang pagluhod katumbas ay pagsamba o pagdiyos, ibig ba sabihin, itong mga propetang ito'y diniyos nila ang kanilang ina? Ang kanyang ina. Mga kapatid, ang pagluhod sa harap ng rebolto ng
Nagpapatunay lang ito mga kapatid na hindi lahat ng pagluhod sa rebulto ay pag-Diyos na. Kung tingnan natin sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6, si Josue at ang mga matatandang sa Israel ay lumuluhod sa harap ng kaba ng tipan maghapon. Ano po ba yung nasa kaba ng tipan, di ba? Nakalagay doon ang dalawang rebulto ng mga anghel, ng mga kerubin. Ano ang sinasabi? Maghapon na nakaluhod. Kung ang pagluhod katumbas ay pag-Diyos o pagsamba, ibig sabihin ba, sinasamba na pala ni Josue at sa mga matatanda ng Israel ang made of acacia wood na Ark of the Covenant na may rebultong ginto sa dalawang mga kerubin. Kaya, napakalinaw mga kapatid, na yung mga argumento ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya ay resulta lang sa maling akala. Sa unang hari, Kapitulo 8, versikulo 54, di po ba, si Haring Solomon ay lumuluhod sa harap, saan siya lumuluhod? Sa harap ng kaban ng tipan. Unang hari, 8:54, lumuluhod si Solomon sa harap ng kaban ng tipan. Tandaan niyo na ang kaban ng tipan ay may dalawang imahen ng kirubin. So, same of King Solomon, kung ang pagluhod ay pag-Diyos na, di sumasamba pala sa made of wood na Ark of Covenant si Haring Solomon. Kaya mga kapatid, mali ang interpretasyon ng ating mga kapatid. Kailan po ba magiging bawal ang pagluhod sa rebulto? Una, kapag ginawa mo na Diyos-Diyosan ang rebulto, yon mismong rebulto na hindi ang nirepresenta. Kung ang dinidiyos mo ay yun mismong rebulto, as in, ang rebulto lang talaga na gawa ng gawa ng kamay. At doon lang, makita natin sa Biblia, magagalit ang Diyos kapag diniyos mo ang larawan o ang rebulto na hindi banal. Yun ang tinutukoy. Lalo na kung mabasa natin ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 3, mga kapatid, hanggang 5. So, maraming mga protestante at ibang mga sulpot na sikta, mga kapatid, ang pagkakaintindi sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5 ay diniyos na umano ng simbahang Katoliko ang mga sacred images. Pero kung tingnan natin ang official teaching ng simbahang Katoliko, Catechism of the Catholic Church, the honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Religious worship is not direct images and themselves considered as mere things, but under their distinctive aspect as images leading us to God incarnate. The movement toward the images does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. Yon ang opisyal na teaching natin sa simbahang Katoliko. So, sa sunod mga kapatid, ating sasagutin yung paggamit nila sa Catechism Christian Doctrine. So, napakalinaw sa libro ng Catechism of the Catholic Church na hindi sinasamba o diniyos ng mga Katoliko ang mga rebulto ng ating Panginoong Hesus sa mga santo, sa Mahal na Birhen Maria, kundi ang Diyos na nirepresenta ng larawan o rebulto
about sa isang santo na ito'y iginagalang lamang natin, mga kapatid. Kaya tingnan natin, sa susunod na lang natin sasagutin, mga kapatid, yung Catechism of Christian Doctrine na ginagamit din ni Libag, ginagamit din ni sapagkat taas na ang oras natin. Maraming salamat. Dami pala mga pumasok ngayon sa ating live streaming. Sa susunod, bukas, tingnan natin kung maka-live kami ni Father. Pero kung sakaling hindi kami mag-collab, subukan ko na mag-open ng Zoom, no? Upang makapasok at makatanong ang ating mga kapatid. Okay. So, sa susunod na lang, tatalakayin natin, mga kapatid, yung pagdarasal sa harap ng rebulto habang nakaluhod. Ibig ba sabihin pagsamba agad? Okay. Sagutin muna natin ito, no? Bukas na lang yung Catechism of the Christian Doctrine, no? Dahil ito'y isa sa mga mariing iginiit nila na ang pagdarasal sa harap ng rebulto habang nakaluhod. O boy, pag Diyos na umano. Mga kapatid, hindi porket nanalangin sa harap ng imaheng estatwa. Pag Diyos na, mali po. Yun po ay maling akala lang. Bakit? Dahil kahit sa Biblia, ang alagad ng Diyos na si Joshua, kasama ang mga elder sa Israel, ay nanalangin silang lahat mismo, nanalangin sa Diyos, habang sila'y nakatira pa, ibig sabihin nakaluhod. Anong kaharap nila? Kaharap nila ang Ark of the Covenant, Ark of the Lord, na merong mga imahen ng kerubin. Tingnan nyo, the living, gamitin natin Protestant translation, the Living Bible. Joshua and the leaders of Israel tore their clothing in dismay, threw dust on their heads, and bowed down, facing the ark of the Lord until evening. Di po ba, mga kapatid? Hanggang gabi. Sila'y yumuyuko, sila'y nakaluhod. Saan sila? Anong kanilang kaharap? Bowed down, facing the ark of the Lord until evening. So, kung gayon, mga kapatid, take note na yung the Ark of Covenant na ito ay may mga imahen ng dalawang kerubin. Sa taas na takip nito, kung tingnan natin ang mabasa sa Números Kapitulo 7, versikulo 88, mga kapatid, nandiyan ang mga larawan. Ito. Whenever Moses went into the tabernacles to speak with the Lord, he heard the voice speaking to him from between the two cherubim. Above the ark covers the place of atonement that rests on the ark of the covenant. The Lord spoke to him from there. Napakalinaw, mga kapatid, na sa Ark of Covenant, nandyan ang dalawang imahin ng mga kerubin. So, balik tayo kay Joshua. Sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Mapapansin natin, mga kapatid, na sila si Josue ay nanalangin habang nakaluhod. Kaharap nila ang Ark of the Lord na may mga rebulto ng dalawang anghel. So, ibig po bang sabihin, sinasamba na nila ang dalawang rebulto ng mga anghel na nasa taas ng arko ng Diyos? Hindi po. Kaya katulad din ang mga Katoliko, nanalangin sa harap ng mga imahe ng mga santo, sa imahe ng Mahal na Birhen Maria, sa imahe ng ating Panginoon Jesucristo, pero hindi iyon pag-Diyos na sa mga imahen, kundi paggalang, pagrespeto, at kung sino ang nagrepresenta sa imaheng iyon. Tulad sa imahe ni Felix Manalo, di po ba?
ginagalang nila sa pamamagitan ng pag-alay ng bulaklak. Kaya sila mismo, alam nila, hindi lahat na imahen ay bawal. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating YouTube Live. Lalo na sa mga kapatid natin na palaging nagsubaybay. Sila si kapatid na Jan Albiar, kapatid na Shipot LC, Pearl Joy, sila si, dami na nila dito, si kapatid na Yusol, sa lahat, no? At muli, acknowledge ko sa mga sumusunod natin, si Father Dion Acaso ng Military Ordinate of the Philippines, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. Marami pong salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay at tapusin natin muna ito sa pamamagitan ng panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O August Queen and Our Lady of Angels, who received from God the power and mission of crushing the head of Satan, we humbly beg you to send us heavenly legions with Saint Michael the Archangel as head, so that under your orders they may chase the demons, combat them everywhere, and refresh their boldness, and drive them back into the abyss. Who is like God? O good and tender Mother, you shall always be our love and our hope. O Divine Mother, send your holy angels to defend us, and to drive away from us the cruel enemy. Holy angels and archangels, defend us and guide us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa sunod. Paglipay o pagmaya sa ulugon ta, ang grasyang gihatag sa Diyos, pagahandumon ta, gasa gihatag niya sa unang mga Kristiyano. Ang batang Jesus ang tuninyo, tinubdan sa pagtuo. Atong isang iyaw ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaapit sa tanan. Atong isang iyang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos nung kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Cebuano. Itawag ta sa pag-alagad, di unay nga paghalad, sa kinabuhi nga balaan, gikan sa amahan. Maria mong inahan, sa pagtuo ikaw sumbanan. Kami giyahan mo, pagsangyaw sa pagtuo.